Pod Network Entertainment. At yan na kasi yung panibagong pambubuli eh. Very subtle yung pambubuli ngayong panahon na ito. Hindi nila sasabihin outright na hindi ka namin gusto, hindi ka welcome dito, mag-resign ka na. Hindi ganun. Indirectly siya. Oo. Paparinggan ka, aasarin ka, hindi ka isasama sa mga meetings, wala masyado ipapagawa sa'yo, mga hindi importante. Kasi nga, bukod sa wala silang tiwala sa'yo, ayaw nila sa'yo. Less interaction, the better para sa kanila. It will take an effort for them na pakisamahan ka. So, the best advice is to ask for a transfer of branch or maybe baka may mga ibang businesses yung bangko kung saan ka nagtatrabaho. Baka pwede ka mag-apply dun. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. Working class hero. Kasama ko ang mga bagong promote sa TPN. Wow! Nice Jasper Manalang, ang ating bagong pod manager. Nice one, Jeff. Yan. Siyempre, kasama rin natin si Jeff Nunez. The GOAT. Bukod sa mayor ng TPN, siya ay junior pod producer na ngayon. The hottest man of TPN. Diba? Nagbunga ang inyong mga sakripisyo para sa inyong mga kumpanya. Yes. On fire. Oh. Like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast. I-share nyo sa mga kaopisina sa lahat. At subscribe to the Pod Network Entertainment's YouTube channel for the video podcast. YouTube. Follow us on our socials at dahil active tayo sa ating Discord group, sa ating Facebook page, Facebook group, yan. may nagpadala sa atin ng isang liham. Siya ba? Tito Jasper, Yes. lapatan mo ng mga dramatic music. Okay. 1, 2. Yan. Kung ready na kayo, eto na. Labas niya na yung mga tissue niyo. Dear Underpaid Podcast, please hide my identity. Hello, Sir Stan, at sa lahat ng mga bumubuo ng show. Hello. Hello. Lalo na sa mga immortal na maraming issues sa trabaho, kagaya ko. Hello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Bebang. Bebang! Isa po akong corporate slave ng isang bangko sa Pilipinas. Ano kaya yan? Hindi ko nababanggitin kung anong region. No Region clues. Mahirap na. Matagal na rin ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Nagkaroon ako ng infraction. What? At ang verdict ay suspension. No. Sheesh. Magka-rhyme pa, di ba? Yes. Poet Hindi ito ka. ganong mabigat at performing naman ako sa dati kong group. Kaya siguro, nabigyan ako ng isa pang pagkakataon na magtrabaho. Who? Who? Who are the people in your neighborhood? Yes. Na-serve ko na at nalipat ako sa ibang team. Pero, eto na nga. Ang hirap-hirap ng kalagayan ko. Tinatrato akong basura. Kriminal. What the? At parang ang turing sa akin ay unwanted employee. Binigyan ako ng chance pero unti-unti akong tinotorture dito. Literal na slave ah. Dati binigyan na ako ng mas maayos na work. In absence sa resigned employee pero dahil may kapalit na, tinapon na ako. Sa isang sulok na lang ako na nagfa-file ng mga documents. Dinaig ko pa ang mga contractuals namin dito sa department. Hindi rin ako kasali sa mga GCs nila. Viber, Discord, Messenger, OnlyFans. Meron pala nun.
Ano ba yun? Pilit mong gustong sumama sa saya pero dahil hindi ka bilong para sa kanila, masama ka. Others, walang kwenta. May ilang-ilang mabait at maayos. May iba naman na ipaparamdam sa'yo na habang buhay mong dapat pagdusahan ang kasalanang ginawa mo. Grabe. Sa madaling salita, mga demonyo sila. Demonyo. Demonyo ka. May mga kanalang ugali. Mga halangang bituka. Maraming pagkakataon na umiiyak na lang ako sa isang tabi. Dahil sa sobrang lungkot, hindi ko magawang sumigaw or mag-react, magparinig kahit sa Facebook. Dahil alam kong nakabantay sila sa akin. Sabi ni. Hindi ako makapag-retire dahil may mga benefits sa company na maganda. Oh my God. At alam kong magbe-benefit ang aking mga magulang, lalo na sa healthcare. Pinipilit ko na lang pumasok para sa kanila at para na rin makapagbayad ako ng mga bills. Unti-unti nang nasisira ang aking mental health. Sir Stan, Underpaid Podcast, mga immortal, ano na ang gagawin ko? Nagpapa-counsel na nga ako sa resident psychologist namin para Jesus. may makausap. Ano po ang take nyo sa sitwasyon ko? Please help me. When I was younger, so much younger than today, I never leave. Okay. Tuloy mo. Pero Please help me. yes. Nagmamahal na immortal. Bebang the GOAT. Bebang. Firstly, bago tayo mag-start. Strong kang person ka. Huwag mo kakalimutan yan. Kasi kung ako yung nasa shoes mo, feeling ko, hindi ko yun kakayanin. Be strong. Okay. Grabe yun. Kung mag-gym ka raw, mag-barbell ka. Para maupakan mo sila. Be strong. Grabe. Yung Haba nung sulat, tapos sabihin mo, be strong, ganun. Ano pa sabihin mo? You are enough. Yun. Legit yan. Legit yan. Ikaw naman, Tito Jeff. Senpai. Anong mapapayo mo, Jeff? Si Jeff muna. Actually, ang hirap ng sitwasyon na eh. Kasi, Totoo. Hindi niya naman sinabi kung ano yung nangyari, no? Not Pero feeling ko exact. may involved na pera dyan eh. Mm. Since sa bangko sila. Oo. Hulaan natin kung anong bangko yan. Hindi, pero ang hirap pag yung kumbaga na-involve ka dun na may, ba, sa isang Totoo. parang may involved na pera, mahirap eh. Parang ang hirap na magtiwala. So siguro sa akin, lang eh, i-prove mo na lang na kumbaga mali sila dun sa kung ano yung Iniisip nila. iniisip nila tungkol sa'yo. And be strong. Bakit kayo natatawa doon? Be strong. And I mean, alam ko mahirap i-win ulit yung tiwala. Pero, dasal lang. Tama. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this.
Tas siguro kung need mong, yun, tama naman yun, kumakausap siya ng psychologist eh. So, makakatulong yun kung feeling niya yung mental health niya. Nagdi-decline na. Oo. Tsaka kung kaya, mag-take siya ng leave. Totoo yun. Diba? Pwede. Tama. Tama naman yung sinabi mo. Yun. Bebang. Tama ba? Iba kasi yung dito eh. Okay. Bebang, bebang, bebang. 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 Maraming salamat sa pinadala mong sulat at I commend you for being a strong individual, a strong employee dahil nga tinitiis mo ang lahat Grabe. para sa mga magulang mo. Tama. Dahil maganda ang benefits, yung health benefits para sa kanila. Tama. Actually. Unang-una, kung nasa bangko ka nagtatrabaho, you can request na i-transfer ka sa ibang branch. Actually. Oo. Sa ibang branch, kung sa main office ka naman, baka pwedeng sa ibang department. 'Di ba? Pero what if yung kaya siya hindi nakatransfer kasi yun lang yung nag-iisang branch dun sa region nila? Tingin ko naman maraming branch dun sa region kung saan siya nagtatrabaho. You can either ask that sa HR, sa manager mo, and you can talk to the HR manager na I don't feel welcome in this group. Actually. 'Di ba? Alam ko naman nagsasakripisyo ka, nagpapasensya ka. At Too much na nga yun eh. pakiramdam mo ay others ka na parang di ka kaopisina ng mga kasama mo dyan. Pero gawan mo rin ng paraan. For yourself. Yun. Oo, para sa sarili mo. Tama yung ginagawa mo. You're talking to the resident psychologist. I suggest you talk to your manager and to your HR. And kung nagtitiwala naman sa'yo yung mga kasama mo sa opisina, you can gain their trust ng paunti-unti. Huwag masyadong mataas ang expectations. I'm sure meron ka mga kaibigan dyan. Meron ka namang mga ka-hi hello dyan. Pero you have to prove yourself na talagang mali sila. Oo, mali sila. At ikaw ay worthy na maging kaopisina nila. Tama. And kaya ka nga sumulat sa amin kasi alam namin na hindi ka manhid. Nakakaramdam ka, sensitive ka rin sa mga actions ng mga kasama mo. Hindi man nila sinabi sa'yo na hindi ka welcome, pinaramdam nila sa'yo. At yan na kasi yung panibagong pambubuli eh. Very subtle yung pambubuli ngayong panahon na ito. Hindi nila sasabihin outright na hindi ka namin gusto, hindi ka welcome dito, mag-resign ka na. Hindi ganun. Indirectly siya. Oo. Paparinggan ka, aasarin ka, hindi ka isasama sa mga meetings, wala masyado ipapagawa sa'yo, mga hindi importante. Kasi nga, bukod sa wala silang tiwala sa'yo, ayaw nila sa'yo. Less interaction, the better para sa kanila. It will take an effort for them na pakisamahan ka. So, the best advice is to ask for a transfer of branch or maybe baka may mga ibang businesses yung bangko kung saan ka nagtatrabaho, baka pwede ka mag-apply dun. And you can ask for recommendation sa manager mo na hindi maapektuhan yung benefits. Pero kung wala ka talagang magawa, wala tayong magagawa dyan. Sacrifice talaga. Sasakripisyo natin. Kung ano yung marinig mo, huwag mong papatulan, huwag mong papansinin. Pag narinig mo, labas sa kabila. Oo, di ba? If you don't want na masaktan, edi tiisin natin yung mga hindi ka pinapansin, hindi ka kasama sa group chat. Hindi ka niyayayang lumabas, hindi ka niyayayang sumabay na kumain kasama nila, di ba? Pero at the end of the day, wala silang magagawa. Kaopisina kanila kasama kanila sa department. Darating ang panahon na magkakasama-sama uli kayo. And ito yung panahon ng team building. I'm sure meron kayong open forum dyan. And I think this is the opportunity na you can talk to them na kung may kasalanan ka man, na sorry, I disappointed you guys, magbabago na ako and all. Wala namang masama kung magbaba tayo ng pride. Diba? Hindi ko kasi alam yung buong kwento kung anong ginawa niya kasalanan. Pero kung sa bangko yan, pwede ka magpalipat ng ibang branch kung talagang hindi mo na matake. And hindi mo kasi nasabi sa amin kung yung ilang taon na lang bago ka magre-retire. Diba? Kung mga 5 years na lang yan, tiisin mo na. No, 5 years na lang. Diba? And ang Pinoy naman mabait eh. Tayo as a race, as a nation, mabilis tayo magpatawad. Magkaroon lang kayo ng common enemy, magkakakampi na uli kayo eh. Diba? Oh.
So, Bebang, sana nakatulong yung mga payo na binigay namin sa'yo. At kung gusto mong makausap kami rito sa Underpaid, pwede kang mag-guest dito para i-share sa amin ang problema mo. Huwag kang mag-alala, tatakpan namin ang mukha mo. May sako ba tayo dyan? Huwag na ba sako? Maskara naman. Yung parang pwede kang ninja, bumisita. ganun. Kakausapin mo kami pero hindi sa harap ng camera. Pwede naman yung para siyang ninja, ganun. Hindi, nasa sulok siya. Oo, May diba? mic. Ikaw naman, nasa isang sulok na nga lang. Nagpa-file ng documents na nga lang sa opisina. Pag kinausap mo rito, sa sulok na naman. At least kinakausap natin, di ba? Ay, stand in the corner, ganun. Hindi, para hindi siya kita nung cam. Yan, oo. So, pwede, bumisita ka dito. Oo. Sa mga immortal na interesado magpadala ng mga problema nila, mga sulat nila, mag-email lang kayo sa amin, mag-send ng message sa Facebook, Instagram, Discord, or hanapin nyo yung Team Suplado Discord group. Doon kayo makipag-usap sa amin dahil hindi lang kami magbibigay ng payo sa inyo, pati yung mga immortal na listeners natin. Yes. Okay? At sana magkita-kita tayo sa darating na May 18 Yun. sa Wicked Dogs BGC, Sabado, alas 8 ng gabi. Yun. Para sa ating Underpaid Meet and Greet. yes. Show ng ina mo. A Mother's Day stand-up comedy special Huli ako. Sayang. with Stanley Chi. Pwede kang pumunta doon. Si Si Bebang. Si Bebang. Yan. Kung feel mo wala kang makakausap doon, feeling ko pag sumali ka sa Discord, meron kang makakausap. Kahit anong pag-usapan mo. Oo, mag-share ka ng mga jokes. Ang Kasi dami share ng mga jokes nila ron. Lahat tayo nagiging outcast dahil sa mga mali natin. Pero sana matuto rin silang magpatawad. Kasi Oo. lahat tayo nagkakamali din. Yan. Sabi mo nga, kung Diyos nga. Kung ang Diyos marunong magpatawad ang Diyos, tayo pa kayong mga tao. Who are the people in your neighborhood? Parang paunti-unti nagiging kanta yung hu na Okay. yun. So there you have it, guys. For Jasper Manalang and Jeff Nunez, I'm your host, Stanley Chi. And this is the Underpaid Podcast. Show ng ina mo! Show ng ina mo! May 18, Wicked Dog, Saturday, 8 p.m. Kita-kits tayo. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.